Loob ng halos 23 taon dahil sa paglabag sa mga batas. At habang nasa loob ay naging pamatay oras na ni Choi ang pagsasagawa ng yoga. Subalit sa tagpong iyon ay tapos na si Choi na gawin itong libangan at panahon na upang gamitin ito bilang sandata sa kanyang maitim na balak. Si Choi ay nanatili sa loob ng selda sa loob ng 5 araw. Ngunit madaling araw noong September 17 ay bigla itong naglaho sa loob ng kanyang selda na wala man lang kahit anong bakas. Naalarma ang lahat na nagbabantay ng kulungan at walang idea kung papaano ito nangyari. Sapagkat ilang minuto pa lamang ang nakakalipas ay nakita pa nila si Choi na nakaupo sa kanyang kama at walang ibang ginawa kundi hagurin ng hagurin ang buo niyang katawan ng lotion. At nang balikan nga ng mga investigador ang footage ng selda ni Choi bago ang pangyayari, dito ay tumambad sa kanila ang di kapanipaniwalang tanawin. Si Choi Gap-bok ay animoy naging isang pugita at lumusot sa maliit na puwang ng selda. Ang maliit na puwang na kadalasang ginagamit na daanan ng rasyong pagkain. Ang mga buto sa katawan ni Choi ay animoy panandaliang iniligpit at inipon sa isang bahagi habang ginagawa ang paglusot sa butas. At dahil sa lotion sa katawan ay mabilis na nailabas ni Choi ang pangitaas na bahagi ng kanyang katawan. Kaya lamang ay nahirapan ito sa bahaging ibaba dahil sa kanyang suot na shorts. At upang lubusang maisagawa ang pagtakas ay hinubad na niya ang suot niyang pangibaba. At hindi pa roon nagtapos ang lahat. Tulog man ng ilang nagbabantay ay wala naman siyang susi upang buksan ang mga tarangkahan o gate palabas ng kulungan. Kaya isa namang eksibisyon ang ginawa ni Choi Gap-bok. Umakyat ito sa dingding una ang paa na animoy butiki at tinungo ang isang napakakipot na bintana. Doon, lumabas ng walang kahirap-hirap ang mama na si Choi Gap-bok. Nag-iwan pa nga siya ng nakakumot na unan at parang natutulog na tao sa kanyang selda para bago pa mabatid ang kanyang pagkawala ay malayo na siya sa lugar. Ang lahat ng ito ay natapos at naisagawa ni Choi Gap-bok sa loob lamang ng ilang segundo.
Kaya ang mga kapulisan ay walang nagawa kundi humanga na lamang sa isang kriminal. Ayon sa report ng Korean Junggang Daily, pagkalabas ni Choi sa kulungan ay nagtungo ito sa kalapit na residente at kumuha ng sasakyan at kasama ang isang credit card. Nagsagawa ng isang malawakang checkpoint ang mga kapulisan, subalit hindi obob ang ating kriminal upang hindi ito matunugan. Ang ginawa ni Choi ay inabandona niya ang kinuhang sasakyan at tinakbo na lamang ang kalapit na bundok Nam. Ang manhunt ay isinagawa sa loob ng 2 araw gamit ang mga helicopter, tracking dogs at malaking pwersa ng mga kapulisan. Pero mailap talaga si Choi dahil hindi ito nananatili sa isang lugar. Kahit gabi ay gumagalaw ito at kung magtago man ay sa mga lugar na hindi mo aakalain na magkakasya ang isang tao. Sa huli ay napunta si Choi sa Miriam at isang taga roon ang nakakilala sa kanya at nakitang sumakay siya sa bus patungo sa ibang syudad. Kaya naman inireport agad ito sa mga pulis. Pero si Choi ay sinabihan ng driver na masama ang kanyang pakiramdam sa biyahe at hiningi na ihinto ang bus at ibaba na lamang siya. Kaya walang Choi na nakitang lulan ang bus nang abangan ito ng mga pulis pagdating sa terminal. Kalaunay may isang magsasaka ang nag-report na mayroon siyang natagpuan na isang note o sulat ng paumanhin mula kay Choi. Noong una inakala daw ng magsasaka na ito isang biro lamang. Ngunit nang mapansin nito na nawawala ang ilan sa kanyang mga gamit at pag-aari kasama ang ilang pakete ng mga ramen ay isinumbong agad niya ito sa mga pulis. Ang note ay naglalaman ng paumanhin ni Choi sa pagkuha ng mga pagkain na may lagda ng kanyang pangalan na frame up Def Choi. Kaya naman ang kapulisan na nasa mahigit na 400 ay nagsimula agad ng paghahanap palibot sa lugar. Dahil sa pagod at kawalan ng supply ng pagkain sa wakas noong September 22, pagkatapos ng 6 na araw na pagtakbo at pagpuslit sa mga kabahayan, si Choi Gap-bok ay natagpuang nagtatago sa isang maliit na kahon na nakalagay sa bubong ng isang apartment building sa Miriam. Nasa 30 kilometro mula sa bilangguan. Kung hindi alam ng mga pulis ang abilidad ni Choi, malamang ay hindi pa rin ito mahuli dahil walang mag-aakala na magkakasya ito sa isang maliit na kahon. Nang mahuli si Choi ay patuloy nitong pinabulaanan ang bintang at sinabing na frame up lamang siya. Ngunit sa kanyang ginawa ay bumigat lamang ang kanyang kaso. Ibinalik siya sa bilangguan, subalit sa pagkakataong ito ay sobrang liit na ng mga butas sa selda. At gaano man ka-flexible ang isang tao ay wala ng pagkakataon na makatakas pa ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito at kinapulutan ng aral. Huwag kalimutan na mag-iwan ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share para naman sa kaalaman ng iba. Hanggang sa muli, para sa mga kakaibang kwento ng kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong Bes para sa Bes TV.